Masarap ako magluto. Gusto mo ba matikman? Sa akin lang si Martin. Doon ka sa gubat, tumira kasama ng malandi mo kabet! Martin! Si Papa po, kunuha na po ng babaeng kapre. Nagkagusto daw po yung babaeng kapre, kaya pinilit siyang kunin sa amin. Hoy! Diba ang sabi ko sa'yo, ayusin mo? Eh, sinisira mo eh, ha? Sinira mo na nga ang buhay ng anak ko, pati mga gamit ko, sisirain mo? Nay, sinusubukan ko naman, pero medyo bulok na kasi yung... Ano sinabi mo? Bulok na mga gamit ko? Hindi naman po yun yung sinabi ko. Ay, hindi! Yun ang sinabi mo eh! Ano? Nakikitira na nga lang kayo? Nay, ano ba? teka lang. Ano mo? Nay, ano ba? Tama na! Hindi na kayo manakit! Dapat talaga hindi ko bilang sa... Huwag kang saktan si tatay. Nay, tama na po. Nakakaya sa mga kapitbahay. Ano? Ha? Ano nakakaya? Nakakaya na itong napangasawa mo, tatanga-tanga? Dapat kasi nakinig ka sa akin noon. Dapat ang pinakasalan mo yung kapitan ng barko. Tama na, Nay. Sumusobra ka na eh. Lahat na lang na gusto mo, sinusunod ko. Eh, bumukod kami, ayaw nyo? Kung ganyan naman gagawin mo sa asawa ko, araw-araw niyong gaganyanin, mabuti pa, umalis na lang kami. Sumasagot ka na sa akin, Alisa? Kailan ka ba natutong sumagot, ha? Kailan ka ba natutong sumagot? Tama na! Wala kang saktan mo kaysa sa asawa ko. Aba! Ano mo? Sumusobra na kayo. Mabuti pang umalis na lang kami. Ganon? Gusto niyong umalis? Ngayon na! Lumayas kayo! Kala niyo ako ba tatakutin niyo? Lumayas kayo, kapal na mukha niyo! Ha? Lumayas kayo ngayon din! Ayan, lumayas! Wag! Anong wag? Ayan, lumayas kayo ngayon din, ha? Lola, wag! Yan, anong wag? Lumayas kayo! Layas kayo din! Layas! Yung may-ari ng bahay nasa abroad eh. Nakisuyo na lang sa akin na asikasuhin ko daw kayo. Basta, sa anihan ng kopra, 40-60. Buti naman po pumayag yung may-ari na tumira kami agad dito. Tapos mura pa yung bigay sa amin ng renta. Wala kasing nagtatagal dito eh. Ho? Bakit ho? Ang sabi nila, may kapre daw dito. Ang sabi nila, may kapre daw dito. Kapre? Ayoko sanang maniwala eh. Kasi lang, 3 pamilya na ang lumayas dito. O siya, aalis na ako ha. Totoo man o hindi, mag-iingat kayo lagi. At malalayo ang kapitbahay ha. O, ito yung susi. Salamat. Nay, totoo po bang may kapre dito? Anak, kamaniwala doon, hindi totoo yun. Saka kung totoo man o hindi, nandito naman ako para protektahan kayo, ha? Walang kapri-kapri dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Miss! Miss! Tulong! Ano nangyari? Okay ka lang? Tulungan mo! Ha? Bakit? Hindi mo umaabol sa akin. Bang, suotin mo to. Ihahatid na rin kita sa inyo. Baka maabutan ka pa ng mga sumusunod sa iyo eh. Maraming salamat ha. Ako nga para si Stella. Halika na. Ang sabi sa amin, wala kaming kapitbahay masyado. Hindi ko napansin tong malaking bahay na to. Alam mo, hindi kasi ako lumalabas ng bahay masyado kasi ang dami kong kaaway. Alam mo naman yung mga tao dito sa baryo, inggitera. Saka ewan ko ba, inggit na inggit sila sa akin kasi sexy ako, maganda. Saka
Sarap ako. Nagluto. Gusto mo ba matikman? Stella, nagpapasok ka ng bisita. Kuya, tinulungan ako nito si Martin. Ang kontrabida dyan. Martin, kuya ko nga pala. Kumain ka muna ng niluto ko. Subukan mo yun, ha? Oh, bakit? Hindi mo gusto? Ay, hindi. Ngayon lang kasi ako nakakita ng itim na kanin. Akala ko sa mga kwento lang ng maligno at engkanto lang yan, pero totoo pala siya. Mukha ba akong maligno sa paningin mo? Masarap to. Tikman mo na. Sige. Tay? Martin! Diyos ko! Sa kuprahan lang naman ako galing. Bakit kayo umiiyak? Parang ilang araw ako nawala eh. Ilang oras lang naman yun. Mahal, nung ilang oras, 3 araw kang nawawalan. Hindi namin alam kung anong nangyari sa'yo. 3 araw? Tay, tumawag na nga kami sa barangay pero hindi ka rin nila mahanap. Ha? At pati ako, naabala sa pagkawala mo. Saan ka ba talaga nang galing, ha? Saan ka nagpunta? Sasandali pa lang kayong humiwalay sa akin? Pinababayaan mo na tong anak ko at apo ko? Hindi, imposible. Kausap ko lang naman yung kapitbahay natin. Sandali pa lang kami nag-uusap eh. Sino kapitbahay? Ay! Martin! Martin! Ay! Ay! Martin! Martin! Ay! Ano nangyari? Mahal, nahimatay ka. Ang sabi ng doktor sa sobrang init daw. Mabuti na nga lang tayo, may kakilalang tricycle driver si Ate Lani, kaya nadala ka po namin agad dito eh. Mukhang okay na yung asawa mo. Alis na ako. Nay, salamat po pala sa pagtulong niyo sa amin ni Martin dito sa mga bayarin namin sa ospital, ha? Ginawa ko lang naman yon kasi nag-aalala ako para sa inyo ng apo ko. Kapag may nangyari dyan, didamay kayo. Nay, pwede niyo ba ako tulungan sa homework ko? Sige, ano ba yan? Tungkol saan to? Tungkol po sa kwentong bayan. May tanong po kasi dito. Paano mo malalaman kung isang tao ay engkanto o maligno? Anak, nakakatakot naman yung inaaral mo. Pero alam mo, natatandaan ko kwento ng lola mo sa akin. Kapag baliktad daw yung reflection mo sa mata ng kinakausap mo, maligno daw yun. Engkanto o kapre. Tsaka takot daw sila sa bawang. Sa bawang, Nay? Mahal, pasensya ka na. Sa susunod na lang, medyo masakit yung katawan ko eh. Mahal, nakakatampo ka na. Ang tagal na natin hindi ginagawa to. Mahal, medyo masakit kasi talaga yung katawan ko eh. Pasensya ka na. Babawi na lang ako sa susunod. Yung kapitbahay ba natin na sinabi mong nakita mo noon? Nakita na ba kayo ulit? Si Stella? Matagal lang hindi. Babae yun? Alisa, pwede ba makinig ka naman sa akin? Bantayan mo yung asawa mo.
pakiramdam ko ng bababae. Ay naman, sakit na nga yung tao. Alisa, ano ka ba? May matinubang lalaki na hindi umuwi ng 3 araw? Ano ba talagang plano mo kay Martin? Balak mo ba kayo ng buo? Gusto kong maging sa akin siya, Kael. Sa akin lang si Martin. Stella? Pasensya na. Nagulat pa kita? Ano bang ginagawa mo dito? Nasiro kasi muli po sa bahay. Narahanap ako ng pwedeng gumano. Pwede ka ba? So walang gana sa kama. Hindi kaya busog kasi siya sa ibang putahe ng ibang babae. Ate Lani, hindi naman po siguro ganun yung asawa ko. Hindi ganun si Martin. Wala ka bang asawa, anak? Wala. Pero naghahanap ako. Kaya lang, medyo malas eh. Kasi yung mga gusto kong lalaki, madala sila. May asawa na. Parang ikaw. Sige, mauna na ako. Anong oras na rin kasi? Hindi, upo ka muna, kain ka muna. May baon rin ako eh. Hindi ka ba sinabihan ni Stella na bawal ang bawang sa bahay na to? Allergic kami sa bawang! Pasensya na kayo, hindi ko naman alam eh. Sige, aalis na lang ako. Pasensya na kayo. Bilis, baka magkasalisiyan tayo ng tatay mo. Stella? Nasira ulit yung gripo ko. Baka naman pwede ayusin mo naman ulit. Stella, gabi na kasi. Tsaka marami pa akong trabaho. Eh, alam mo naman mas malaki naman yung babae ko sa'yo kaysa dyan. Stella, sinabi ko na sa'yo, di ba? Muna ako hawakan. Pamilyado akong tao. Pwede ba? Stella, tama na. Please naman, no? Martin naman. Init naman ang ulo mo. Samahan mo na ako sa bahay. Mag-isa lang kasi ako, Martin. Sige, Stella, tama na. Tama na! Martin! Ano ba wala sa akin? Stella. Martin, bakit takot na takot ka? Ako lang to. Martin. Stella. Akin ka lang, Martin. Walang hirap ka. Nay, huwag na! Ha? Mahal! Nay, huwag! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Nay! Mahal! Nay, bitawan mo! Nay! Hindi ka bibitawan ng gatingan na kaya ng kalahian mo! Mahal, tama na! Tama na! Tama mo na! Nay! Pinagtatanggol mo pa yung kabit mo! Nay! Mag-usap tayo kapag tapos na ako sa kabit mo! Mahal! Mahal, hindi ko siya kabit! Tama na! Tama na! Nay! Dito eh! Doon ka sa gubat tumira kasama ng malandi mong kabit! Kailangan natin umalis sa lugar na to. Sige na. Ano bang pinagsasasabi mo? Si Stella, may kakaiba sa kanya. Kaya palagi niya ako nasusundan eh. Hindi siya tao. Para siyang ibang nilalang. Pakinggan mo na ako. Mahal naman. Martin, pwede ba umalis ka na dito? Umalis ka na dito! Lumayas ka na! Hindi ka namin kailangan!
nagsasabi ng totoo sa atin si tatay. Anak, ano ba yung pinagsasasabi mo? Nay... Nay, nung nag-aaway kasi kayo kanina, nakita ko sa mata ng Stella, Nay, nakabaliktad ako. Ano? Martin! 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 Ang ibig niyo pong sabihin, natipuhan ng babaeng kapre yung asawa ko? Oo, at malakas na kapre ito. Muntik nang makuha ang asawa mo kagabi. Paano ko po mailalayo yung asawa ko dun sa kapreng yun? Kailangan sirain ang bahay niya. Saan ko po siya pwedeng puntahan? Hindi ako papayag na makuha nila yung tatay mo. Alicia! Mahal! Mahal! Anak! Ano nangyari? Stella! Stella, tama na! Stella, maawa ka na sa amin, please! Tigilan mo na! Sila sumubo dito sa puno namin. Dito, sa bahay namin. Pero huwag kang mag-alala, Martin. Hindi pa sila patay. Sa ngayon. Stella, hayop ka. Alam mo naman kung ano yung gusto ko mangyari, di ba? Sumama ka sa akin. Pero yung asawa at yung anak mo, ayaw ka nilang ibigay sa akin at nanggugulo pa sila. Kapag sumama ba ako sa inyo, titigilan niyo sila. Oo, Martin. Hindi ko na sila sasaktan. Hindi na rin sila mahihirapan. Sige, sasama ako sa inyo. Martin? Nay, wala na si tatay. Martin! 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 Para maliwanagan sa tunay na nangyari kay Martin, tinupad namin ang hiling ni Marie Chris na makausap ang paranormal expert na si Ed Kaluwag. Kailan pumasok yung idea na mayroon palang nagkakagustong kapre sa kanya? Noon lang pong nagpunta po sila sa albularyo. Okay. Sabi niya po sa amin, kumain na siya ng itim na kanin. Pagkatapos ng kanyang pag-iimbestiga at ng masinsina nilang pag-uusap ni Marie Chris, ito ang naging findings ni Ed Kaluwag. Para sa akin, hindi ako kumbinsido kasi usually yung mga taong nakakain ng pagkain ng mga elemento, nagkakaroon ng tinatawag nating abduction.
papa mo, hindi naman siya nawala eh. Hindi rin naman siya na-abduct doon. Pinabulaanan ni Ed ang mga sinabi ng albularyo kina Maricris at Alyssa. Hindi ko nakita yung mga palatandaan, maliban sa salita lang ng isang tao na pinaniwalaan nila. So maaaring ito ay natural cause of death, dahil na rin sa trabaho niya, sa sobrang pagod. Para mas maintindihan ang totoong nangyari, tinignan din ng aming team ang health records ni Martin. Meron siyang underlying heart disease, infection. Of course, nasa science kami, so we don't believe in those things, ano. But we cannot blame ang lay people when they could not explain kung bakit namatay ang tao, ang kamag-anak nila. Maricris, gaano kasakit yon, no? Ni minsan ba sumagi sa isipan mo na mangyayari ito sa inyo? Sobrang sakit po kasi biglaan po talaga ng sakit po sa amin kasi hindi naman po namin ginustong mawala si Papa. Mahal na mahal kita, Papa. Kahit mahirap, kakayanin namin. Sana masaya ka na dyan. Hayaan mo, Maricris, gumawa kami ng paraan para kahit papano'y matupad ang wish ng tatay mo para sa'yo. Sana magustuhan mo itong big surprise. Para hindi mo na problemahin ang panggastos nyo sa araw-araw, may handog ang aming programa na isang food cart business. Sinamahan na rin namin yan ng mini office room. May office desk and chair, office supplies, coffee corner, at meron ding beauty products with tablet and wifi para pandagdag kita na rin. Maraming salamat po kasi kahit pa paano po may pagkukunan na po kami. But wait, meron pa. May regalo rin kaming isang patahian business. Siyempre, may inihanda rin kaming brand new dining set at mga brand new kitchenware para naman sa inyong buong pamilya. Siyempre, para sa buong pamilya, meron tayong living room and entertainment showcase. And last but not the least, ang wish ko lang money bolt. Ngayong nabigyang linaw na ang misteryo sa pagkamatay ni Martin, handa na ang mag-ina na bumangon at magsimulang muli. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi rin tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.